Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, June 19. And the topic po natin for today is paano ba mas makilala si Lord or knowability of God. So ating scripture for today po is John chapter 17 verse 3. Babasahin ko po. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, ano po ba yung ibig sabihin po ng knowability of God? So, God po is knowable, not through fully, kasi hindi limited lang po ang ating kakayahan na unawain po ang ating Panginoon, but truly. So, this means po we're not left in the dark trying to guess who God is. So, through His Word, His works, and most of all through Jesus Christ, God has revealed Himself so that we can not only know about Him, but actually know Him. This is not just information, it's relationship. Though He is infinite and we are limited, the God of the universe invites us into personal fellowship with Him. So, sabihin po nito, even though hindi natin kayang ma-understood ang ating Panginoon, can understand our Lord fully, kasi of course ang ating Panginoon na makagawa niya at tayong mga tao is limited na understanding compare sa Lord natin na naglikha ng lahat. So we can understand our Lord fully, but we can understand Him truly. So ibig sabihin po nun ay alam po natin yung kung ano yung intention sa atin ng ating Panginoon at kung ano po ba yung gusto niya iparating sa atin. So ating teaching for today para may relate po natin sa ating topic and scripture is revelation po na God wants to be known through Christ. Ibig sabihin gusto niya tayo makilala. Gusto niya makilala natin siya through Christ, kung ano po ba yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo and kung ano po ba yung ipinakita at yung message na dinala po ng ating Panginoon sa ating mga tao, yung mga kautosan, teachings, and yung talagang pagsiset ng role model ng ating Panginoon Jesucristo sa ating mga Kristiyano or sa ating lahat. Second teaching is relationship. God wants genuine relationship. First, hindi tayo pinipresa ng ating Panginoon sa kung ano, pero meron po tayong free will na kung saan dapat gamitin po natin ito sa tama at gamitin po natin ito sa ating Panginoon. And third teaching po natin for today is rebirth. God transforms us into Christ-likeness. Ibig sabihin, kung tayo po ay nagkaroon ng deep relationship sa ating Panginoon, unti-unti po tayo nababago dahil yung mga kasalanan po natin ginagawa na hindi na po ulit natin gagawin, or unti-unti natin hindi na ginagawa dahil nga po ang ating Panginoon ang sentro po ng buhay natin. So, advice ko naman po na dapat laging biblical or laging unahin po ang ating Panginoon, yung maging center ng ating buhay, ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa kung anong gagawin man natin, kung ating Panginoon ang nakasentro, ay talagang maging successful tayo and mas i-bless pa po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. So, kaya po kailangan mangingi po tayo lagi ng guidance sa ating Panginoon in order for us to know kung ano po ba yung tamang plano para sa atin and kung ano ba yung tama or mali na dapat natin ginagawa. So, ayun lang po. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, June 19. Sana po ay maraming